Breaking news po mga kababayan. Bagong testigo, isang ginang na residente ng Tuba Benguet na malapit po sa pinangyarihan ng malagim na pangyayari sa buhay ni Yusek Cathy Cabral. Nako po mga kababayan, ayon po sa investigation, NBI yata ito o SOCO, at pinasok nga po ang tinuluyan na hotel ni Yusek Cathy Cabral, ay nakakagulat ang kanilang nakita. Yung mga gamit po, nandun lahat at merong kakaiba at may probable cause na may homicide na nangyari. Nako po mga kababayan, magugulat talaga. Ano talaga ang mga kwento sa likod nito? Ano ba ang tunay na nangyari kay Cathy Cabral? Isang residente po nakita na buhay at palakad-lakad po ito sa bangin. Hindi pa naman tumatalon mga kababayan, pero palakad-lakad. Merong kakaiba at may kasama pa ito. Nako po. Magugulat po kayo. Meron ba talaga nakakaibang sikreto? O ito ay isang kwento lang? Nako po, pakinggan po natin. Magugulat po kayo. Ito na ang saksi. Nakita mismo si Cathy Cabral. Gaano katotoo mga kababayan? Panoorin po natin para maliwanagan po ang ating isipan. Ano ba talaga ang tunay at totoo? Nakakagulat. Ito na po. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to ano and pa ano na yon, mga ganung oras pataas. Tapos natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan, kaya sinilip ko yung kalsada. Di pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sumilip? Yun na nga, 8, oo, past 8. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun? Sila, yung damit. Alam niyo po na Oo, yun? yun na yun. So, kaya sabi ko, ay, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas Opo. ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagta-traffic dahil sa kanila. Hindi, normal po ba na may umuupo doon? Wala naman. Sila lang naman. Kahit Tapos, yung ibang turista hindi po dumadaan doon? hindi kasi pag pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng mga bato, ganun.
Nung oras na yun, hindi niyo po sila pinuntahan. Hindi. Sinilip na silip niyo lang. Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na ano. Na may position sa Oo. gobyerno dati. Oo. Oh, sige po. Pangalan po ulit? Rose. Rose. Pasweek. Ayan mga kababayan, naku po, nakita talaga ng isang manang itong si Cathy Cabral. Ayan o, nakita nyo po. Oh. Kitang-kita nyo po yung sasakyan, yung nagpicturan. Ngayon naman, ipakita natin ang resulta ng pangyayari. Ano ba ang nakita ng mga pulis or NBI or SOCO? Kung anong resulta ng investigation. Meron bang foul play? Nako, magugulat kayo. May probable cause na maaring homicide ang nangyari. Nako po mga kababayan. Bakit kaya ginawa ito, mga kababayan ko? Ayon po sa kwento at pinost ni Congressman Leandro Lebiste, hawak po ni Yusek Cathy Cabral ang masiselang bahagi na ebidensya na hindi pwedeng makita o malaman ng kahit sino. Mga proponents ng mga insertion ng mga politiko, matataas na opisyal ng gobyerno dahil sa kanya. Kung mabubuksan lang itong computer na ito, may ilang copy ito. Tapos ng investigation. Ngayon po, pakita natin ang ginawa ng SOCO or police or NBI. Resulta ng investigation, ano ba talaga ang nangyari dito? Magugulat kayo dito, mga kababayan, na ito na po. Tila merong probable cause talaga. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Mula sa Tuba, Benguet, nakatutok live si Bea Pinay. Bea? Pia, sa pag-iimbestiga ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kabilang na sa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI. O yan, mga kababayan, makikita nyo po. I-check nga natin yung parang kakaiba yung picture, mga kababayan eh. Siya ba talaga ito, mga kababayan? I-check natin yung selfie ng driver. Ito, mga kababayan ko, ito yung selfie ng driver ni Yusek Cathy Cabral na nakaupo at nagmumuni-muni at tila malalim ang iniisip at nag-selfie yung driver niya na kitang-kita ang makikintab ng ngipin at nakangiti. At tila, eto na kami, ready na. Parang ganun eh. Sabi nga nila, a picture can, ang tawag doon? Ano ang tawag doon sa picture? Portrait 1,000 words. Portrait 1,000 character. Mga kababayan yan, nag-selfie. So, tumutugma dito sa dashcam. Pero parang kakaiba at iba yung itsura. Sabi nung mga comment, manananggal ba yon? Mga kababayan, yun pa yung mga nagko-comment. Check pa natin. Ito po. Ayan no, ayan yung ito yung itsura. Bakit payat na payat ito? Na wala namang jacket. Dapat may jacket ito, mga kababayan, kasi dito sa selfie nung driver, kung napapansin nyo po, mga kababayan, ayan no, may jacket naka-black na nakaupo, mga kababayan.
Alam nyo, kayang-kaya kong i-edit yan, yung picture na yan. Lalagyan ko lang ng tao. Hindi kaya edited ito, mga kababayan? Tignan nga natin. Sabi nung babae na in-interview ng reporter, mga kababayan, ng News 5, nakita niya itong dalawang ito. Isang kotse, isang lalaki, isang babae na tumutugma doon sa nakita, doon sa video. Maaari kayang siya ito o may kakaibang sikreto na nangyari? Meron kayang ibang kwento dito? Nako, mga kababayan ko, i-check po natin. Saliksikin natin kung ano talaga. Malalaman nyo ang resulta ng investigation. Ito po. Ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Ayun, mga kababayan. Ayan no, may jacket. Totoo nga. Akala ko jacket, natakpan pala ng side mirror ng kotse. Akala ko jacket. O, tignan nyo mga kababayan, jacket pala ito. Ayan o. Kung nakikita nyo, ito ay salamin ng kotse. Akala ko jacket. So, ibig sabihin, tumutugma talaga. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Yan mga kababayan, nako po. There is really important for us as part of the commitment that we declare at the start of the flood control investigation that your PNP is committed to assist in finding the truth and pursue transparency and accountability. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, Acting Chief PNP. Ayan, tuloy pa natin. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito. Ayan, kita nyo po, napakataas po mga kababayan ko. Ang taas po ng bangin na ito sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Nag-drive po ako dyan mga kababayan, nakakatakot. Kailangan maigi or maingat ka sa iyong pagmamaneho. Kasi konting mali mo, talagang mala building po sa taas yan. Tuloy pa natin. Nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado dyan. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo po dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Sabi po nung driver, wala po, nagpapangin lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, kurubada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayan mga kababayan, yung reporter nandun mismo sa bangin. Grabe ano. O ganyan kataas mga kababayan no. Ayan. 20 hanggang 30 po. Kataas. Talagang yung pagka nandun ka sa itaas at subukan mong tumalon ay talagang hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Bakit yung nangyari, si Cathy Cabral po ay lumipad sa kabila. Ayun, may pakpak. Sabi nga yung nag-comment, ano yon? May pakpak. Ano yung Batman, paniki? Bakit hindi dun mismo, dun sa pinaghulugan? Bakit lumipat sa kabila?
Body found here. Ayan o. Accident, misjudgment. Hours missing. Big gap in timelines. Phone and bag left in car. Nako, mga kababayan ko. So, tignan po natin yung investigation ng mga pulis. Tila merong dalawang kwento ito. Merong malalim na dahilan ng pagkawala ni Cathy Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa anila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. O kita nyo, may probable cause na maaaring may homicide, di natin alam mga kababayan, maaari na si Cathy Cabral ay umuwi muna at bumalik doon. Nako, mga kababayan ko, kasi ganun yung kwento eh. Umuwi muna, bumalik. Yun yung kwento nung una, mga kababayan ko. At bakit bumalik sila? Nako, mga kababayan, ulitin nga natin anong sabi. Baguio, kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil O kita nyo, ayon sa resulta maaaring may murder or homicide ang nangyari. Mga pulis na po ito, mga kababayan ko, kasi yung kwento-kwento ng driver ay kakaiba. Mula sa oras. Minsan yung kwento, 1 oras. Ikalawang sabi, 2 oras. Bakit mo iniwan yung bossing mo doon? Na hindi ka man lang nag-alala. Bakit iiwan mo doon sa cliff na yan? Napakataas. 30 feet. From the top to the ground. When you try to jump, I don't know what happened to you. Tapos magkwento si John Vic, tumatawa. Naku mga kababayan, daming nagalit dito kay John Vic, tumatawa-tawa pa habang nagkukwento. You're not serious in your job, Mr. John Vic. At the moment, all the Filipino, the countrymen, taking serious of this happen in this issue about what happened to Cathy Cabral, but you look not serious. You're not taking so serious about your job. Your laugh. You're mocking. Yun yung sabi mga kababayan kasi tumatawa-tawa eh. Ha 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 ha. O try nyo, tutulak ko kayo. Nang makita nyo, yung mga binabash ako, mga basher ko. Ganon. Tindi mga kababayan ha. Nakakagulat ito ha. Binash pa si John Vic dito. sa anila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. O kaduda-duda ang mga detalye sa pagpanaw ni Yusek Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral. Ayan mga kababayan, binahe na papuntang Quezon City. Cards at dokumento natagpuan sa hotel room na tinutuluyan ni Cabral. Halaka. Bakit kaya mga kababayan? Ito ba ay merong nangyari? Meron bang kakaiba? May ibang partido ba o tao na gumawa ng masama dito? Anong sinasabi ng mga komento? At dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Ang mahirap mga kababayan, ayaw nila ipakita yung muka.
Kaya ang taong bayan nagtatanong, bakit ayaw niyong ipakita ang muka ni Cathy Cabral? Ito ba ay kwentong barbero lang? Yun lang, mga kababayan ko. O, anong sinasabi ng mga komento? Dapat may mga signage dyan na hindi pwede magtambay dyan nasa area. Nakakapagtaka lang ba't kailangan mag-selfie yung driver doon, Hisek, at i-post niya. Tama. Why? Why he did that? Bakit wala siyang suicide note? Nako po. Bakit kailangang pumunta pa siya sa Baguio para Nako, pwede naman sa bahay. Bakit dala niya lahat ng mga ID at credit card niya? Grabe, hindi ko na mabasa ito. Alam niya na kalaboso na sasapitin niya dahil siya ang pinaka-main player ng korupsyon. Marami yan na kurakot. Grabe, mga kababayan ko. Alam ng asawa niya kung totoong. Ayan o, di ko nababasahin. Dahil tila tinanggap agad ng asawa ang aksidente ang nangyari at walang foul play. Parang planado, sistematiko, garantisado, imbutido. Ayan, grabe. Pero kung ako ang asawa niya, pipigilan ko siya, dadalawin ko na lang siya. Araw-araw hanggat kaya ko. Pigain ang asawa at driver, baka sila ang suspect. Maaaring inutusan ng asawa ni Catalina yung driver na itulak sa bangin. Yung may-ari ng dashcam dapat investigahan din kung may ugnayan siya sa mga Cabral. Baka kasi supporting evidence nila yun para palabasin sa mata ng publiko na ito ay umupo sa gilid ng bangin. Hindi normal sa isang, nako mga kababayan ko, hindi normal sa isang asawa ang reaksyon ni Mr. Cabral at hindi rin normal na magpahinga sa gilid ng bangin or alanganing lugar. Eh nakita nyo naman ito, mga kababayan ko. Nakita nyo naman yung kwento. Ito, kita nyo yung kwento ng nanay. Ito, May taong dalawa na babae at saka lalaki ayan yung na kwento. ewan ko kung anong ginagawa doon, nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo sa mga isyong ito? Kung umabot ka sa bidyong ito, i-comment mo anong location ka, kukomentan kita, i-share, i-like at i-subscribe ang bidyong ito mga kababayan. Magsalita po tayo, makibahagi po tayo sa diskurso na ito para malaman ang katotohanan. Salamat po, ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan ko.